is, bakit po ba marami pong Kristiyano ang hindi po nabubuhay with consistency, no? Minsan nalalamig, minsan nalalayo, minsan natatalikod, at minsan po nalilihis doon sa landas na gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. I know, malaki po ang kinalaman ng kaisipan. That's why, tingnan po natin ang ating Bible in Ephesians chapter 4, verse 17. Okay, and every verse atin pong unawain mabuti. Ephesians chapter 4, verse 17. Ganito po ang sabi ni Apostle Paul, "This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity or emptiness in their minds." So, ang kausap dito ni Apostle Pablo, mga mananampalataya sa Ephesus, at sinasabi po niya sa kanila na sila po ay hindi na dapat lumakad na parang kagaya ng hintil. Mga taong hindi po nakakilala or sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Because Gentiles, sila po ay merong emptiness sa kanilang kaisipan. No? Vanity po yung kanilang mind. Wala pong laman yung kanilang kaisipan. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. And verse 18, having the understanding darkened. So madilim po yung kanilang kaunawaan. Ibig sabihin, meron silang blindness ng kanilang kaisipan. Being alienated from the life of God. Ibig sabihin, sila po ay walang buhay ng Diyos. So, ibig sabihin, spiritually dead. Patay po yung kanilang espiritu. Maybe buhay sila physically, kaya yan po ang kalagayan ng mga tao or natin nung hindi pa po tayo sumampalataya at tumanggap sa Panginoon Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Tayo po ay buhay physically, pero yung ating espiritu ay patay. Tayo po ay walang buhay ng ating Diyos. So yan po ang mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. The reason why, through the ignorance that is in them, because of the blindness or the hardness of their heart. So, yung kanilang puso ay makikita po nating bulag or yan po ay matigas. And verse 19, who being past feeling, ibig sabihin po ng past feeling dyan is callous. No? Yung kanilang puso ay masyado na pong hardened, masyado na pong matigas. At makikita po natin, dahil po ganoon, yung kanilang buhay, sabi po dyan, have given themselves over unto lasciviousness. Yung kanilang buhay ay nasa buhay na po ng kahalayan. Nasa buhay na po ng masasabi po natin na napaka-ungodly. And then, ang sabi po dyan, to work all uncleanness with greediness. Yun na po yung nagiging lifestyle nila, karumihan with greediness, kasakiman. Because in this kind of masakikita po nating picture na sinasabi ni Apostle Paul, yung buhay nila ay dahil sa kanilang kasalanan na ginagawa habitually, na patuloy at paulit-ulit, yun ay nagbibigay sa kanilang puso ng katigasan hanggang sa wala na silang pakialam. No? Wala na silang pakialam sa kasalanan na kanilang ginagawa. That's why kahit yun po ay kahalayan, kahit yun po ay nudity, kahit yun po ay violence, kahit yun po ay crime, kahit ano pong uri ng karumihan, yun po ay kanilang gagawin sapagkat yung heart nila ay masyado nang matigas, yung mind nila ay masyado na pong bulag, at sila po ay patay sa harapan po ng ating Panginoon. But we as believers of Christ, verse number 20, ano po sabi ni Paul? But ye have not so learned Christ. No, hindi po yan yung natutunan natin sa Panginoon Kristo. Hindi yan ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. That's why if you say you are a Christian, if you say you are a believers of Christ, and you are living in a life na hindi nais ng Panginoon, then maybe may mali tayong natutunan, may mali tayong isinasabuhay, may mali tayong ina-apply. Ang sabi sa verse 21, if so be that ye have heard Him, and have been taught by Him as the truth that is in Christ Jesus. So makikita po natin, si Jesus, ang relasyon natin sa Kanya ay dapat napakahalaga, dapat unahin natin sapagkat nasa Kanya yung katotohanan. At yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin sa pagkailipin kay Satanas, sa pagkailipin sa kasalanan, at sa pagkailipin sa mga bagay sa mundong ito. Verse 22, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed. This is our key verse. And be renewed in the spirit of your mind. The title of God's message this evening I entitled, Reprogramming Your Thinking. Napakahalagang ma-reprogram natin, ma-update natin, mabago natin yung ating kaisipan.
Kahit tayo mananampalataya na, kahit tayo Kristiyano na. So, makinig tayong mainam because it will change our life, it will change our lifestyle, it will change our hearts, and it will change our behavior kung pakikinggan po natin itong mabuti. Verse 24, and that you put on the new man, that is the Lord Jesus Christ. Siya po ay ating suotin sa ating buhay, which is after God is created in righteousness and true holiness. Yun po ang nais ng Panginoon, yung ating kaisipan ay nasa kabanalan, nasa katuwiran. Ganun tayo dapat mag-isip, mga kapatid. Hindi na tayo bumabalik sa dati nating pagkatao. Hindi na natin binabalikan yung dati nating pamumuhay, yung dati nating kaisipan, sapagkat tayo po'y bagong nilalang na sa atin pong Panginoong Jesucristo. If I will ask you, ano ang purpose ng iyong buhay? Of course, marami kang pwedeng ilista or sabihin, ito ang layunin kung bakit ako nabubuhay. But if you are a Christian, a believer of the Lord Jesus Christ, ang purpose ng iyong buhay, again, you are saved by the grace of God. Ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. And when you trust the Lord Jesus Christ as your personal Savior, ano po ang nangyari sa iyong buhay? You are a new person. You are a new person. Amen? You are recreated. You are a brand new person. So, nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, hindi kinuha ng Diyos yung dati mong pagkatao at in-improve niya or ginawa niyang better. Hindi po. Ikaw ay naging bago. In 2 Corinthians 5:17, ang sabi ni Apostle Paul, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ikaw ay naging bagong tao. Ikaw ay naging bagong person. Maaring yung physically natin, yun pa rin yun. Maaring hindi nagbago, or ngayon, syempre, matagal na tayong Kristiyano, maybe nagka-edad na tayo, nagbago na yung katawan natin, may pagbabago na tayo, pero yung espiritu natin na dating patay, nung tayo sumampalataya kay Kristo Jesus, at dahil sa biyaya ng Diyos tayo inaligtas, yun po ay binuhay, at naging bago na tayo. We are a brand new person. We are a brand new person, mga kapatid. So, ang sabi po ni Apostle Paul, be renewed in the spirit of your mind, because yun yung nabuhay sa atin yung espiritu natin Kasi dati nga po hindi po buhay ang ating espiritu, but because of Christ, na meron na po tayong relasyon sa Kanya, binuhay na po yung ating espiritu. At napakahalaga, nandoon yung ating kaisipan, nandoon yung ating pag-iisip. So be renewed in the spirit of your mind, sabi po dyan, and that you put on the new man. Kaya napakahalaga po na makita po natin sa buhay natin as a believer of Christ. Baguhin natin ang ating pag-iisip. I-reprogram natin ang ating kaisipan. Because all of us, alam po natin ito. Lalo na po sa ating mga matagal na pong mananampalataya, matagal na pong Kristiyano. Meron pang desire na sumunod sa Diyos. Meron pang desire na mabuhay sa kalooban ng Panginoon or sa paraan ng Diyos sa iyong buhay. But at some point sa iyong buhay, nakikita mo na meron pa rin tali na siya bumahatak sa iyo sa mundong ito. Pilit ka pa rin inahatak palayo sa Diyos, palayo sa Panginoon sa Kristo. Pilit ka pa rin inahatak palapit sa mundong ito at palapit sa kaharian ng diablo. So meron pa rin mga temptation, meron pa rin mga hatak ng kaaway, meron pa rin mga tukso na dumarating sa ating buhay. And pag hindi po naging maayos yung ating kaisipan, okay, pag hindi po natin reprogram yung ating mind, mahahatak tayo sa mundong ito, babalik tayo sa mundo, babalik tayo sa dati nating buhay, babalik tayo sa buhay na inalis na ho sa atin ng atin pong Panginoon. So, napakahalagang as believers of Christ, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maging talunan, tayo ay mabuhay ng may tagumpay, tayo ay mabuhay na nasa kalooban ng ating Panginoon. At huwag tayong mabuhay na tayo ay inconsistent sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya napakahalaga ng ating thought life. Okay, yung ating thought life, yung ating thought pattern, kung paano tayo mag-isip. Ang sabi nga in Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung paano tayo nag-iisip, ganun din po yung nangyayari sa atin. Kumbaga, yung actions natin ay impluwensya ng ating kaisipan. Yung naging behavior natin ngayon, yan po yung produkto, mga kapatid, kung paano tayo mag-isip. So kung ano yung buhay natin ngayon, listen to this, kung ano yung buhay natin ngayon, ang buhay ko ngayon, isipin natin ito, ang buhay ko ngayon ay produkto ng aking kaisipan.
So pag hindi natin nagugustuhan yung klase ng buhay natin ngayon, nakikita natin ang ating sarili na parang tayo ay nasa kasalanan, na parang tayo ay nasa lihis na kalooban ng Diyos, na parang tayo ay nasa buhay na malayo sa Panginoon, then maaaring may problema sa ating kaisipan. May problema kung paano mag-process ang ating mga isip, sapagkat ano man po ang ating ginagawa, responsable tayo dyan. Ano man po ang ating iniisip, responsable din po tayo dyan. Kaya napakahalaga na makita po natin in this message na i-renew natin yung ating mind. I-update natin yung ating mind. I-reprogram natin yung ating mind. Sabi po yan sa verse 23, and be renewed. It means reprogramming your thinking. Alisin na po natin yung dati nating kaisipan, yung dati nating pagkatao. Ako po'y naniniwala mga kapatid na tayo po ngayon, kung titingnan po natin ang aral ng salita ng Diyos, inilipat na ho tayo sa kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng Diyos. Agree po ba kayo dyan? Inilipat na ho tayo sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Agree na rin ho ba tayo dyan? Inilipat na ho tayo mga kapatid sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging saints. Agree na po ba tayo? Agree rin po ba tayo dyan? Para humina, mga kapatid. Kasi yung pagiging saints, hindi ibig sabihin yan, hindi ka na magkakasala. Ang pagiging saints, mga kapatid, ito yung kaisipan o yung buhay na nasa katuwiran, nasa kabanalan. Now, kaya ko po sinabi yan because pag yung isip natin nandoon pa rin sa, ay, makasalanan ako. Yes, I am saved, we are saved. Tayo po'y makasalanan, tayo po'y naligtas. Pero kung yung kaisipan natin ay nandun sa idea na, Lord, makasalanan ako, Lord, makasalanan ako. Lord, niligtas mo ko. Lord, makasalanan ako. Pag ganun po yung ating kaisipan, mga kapatid, yun din yung magiging buhay natin, magiging actions natin, magiging behavior natin. So, napakahalaga makita natin ang ating sarili na tinuturo ni Apostle Pablo, be renewed in the spirit of your mind. Put on the new man. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Yes, sinner ka before, pero hindi ka na ngayon sinner. You are a saint of God. And dapat na po ang iniisip mo ay kabanalan at katuwiran. Yun na po mga kapatid, yung dapat takbo ng isip natin upang yun ho ay makita sa ating behavior, sa ating lifestyle. One particular verse na makikita po natin in Colossians chapter 3 na I believe malaking tulong po upang tayo ay magkaroon ng panibago or maayos po na kaisipan. Colossians chapter 3, okay? Ang sabi po sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So, nung sinabi po ni Apostle Paul, if ye then be risen with Christ, ibig sabihin yan, it implies your relationship with God, your relationship with Christ. Amen? So, that is the foundation. If you have a relationship with God through the person of the Lord Jesus Christ, ano na daw po dapat? Seek those things which are above. Amen? Where Christ seated on the right hand of God. Hanapin daw po natin yung mga bagay na makalangit. Well, sinasabi po kasi natin na tayo ay nabubuhay sa mundong ito na agree naman ho ako mga kapatid, agree po tayo dyan na tayo nabubuhay sa mundong ito at ang mundo po natin ay masyado tayong binobombard ng maraming mga information and sometimes those information ay ungodly, unholy. Sometimes those informations, mga kapatid, ay mga basura na inilalagay ng mundo sa ating mga kaisipan upang tayo po ay malayo sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, agree po ako sa inyo na mahirap pong mabuhay sa mundong ito. And if we are praying na mas magiging better ang mundong ito, mga kapatid, hindi po yan mangyari. Because in the prophecy, in the Word of God, dinalaga na po ng salita ng Diyos na ang mundong ito ay hindi na po pabuti ng pabuti. Ang mundong ito ay pasama na po ng pasama. Hindi lang po sa usapin ng mga conflict or digmaan, kundi sa usapin din po ng klase ng buhay or klase ng pag-iisip ng maraming tao. That's why, sa panahon natin ngayon, napakadali na pong ma-impluwensya ng kaisipan ng maraming tao, kahit po ng mga kabataan, kahit po ng mga musmus pa lamang, sapagkat mga kapatid, nasa technology na tayo, na ang lahat ng tao ay madali na pong ma-impluwensyahan ng kung sino-sino man pong tao. That's why, pag pinayagan po natin ang ating sarili, na tayo ay, alam niyo po yung matapunan ng mga basura ng mundong ito, mga kapatid, kahit tayo Kristiyano, kahit tayo mananampalataya, maaapektuhan po ang ating lakad at ang ating buhay sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung may relasyon ka sa Diyos dahil kay Jesucristo, then hanapin mo yung mga bagay na nasa itaas. Hanapin mo yung mga bagay na makalangit. Kung sasabihin po natin, hindi ko po yan kaya, imposible siguro yan.
Mga kapatid, hindi po yung sasabihin ng Diyos kung hindi natin kaya. Amen? By the grace of God, by the Lord Jesus Christ na nasa ating buhay, kaya po nating hanapin yung mga bagay na makalangit. Hindi po ibig sabihin yan, mga kapatid, na wala na tayong mga pakialam sa mga bagay sa buhay natin, sa lupang ito or sa mundong ito, because wala pong masama na magkaroon ng mga bagay sa mundong ito kung ibibigay ng Diyos yan sa atin. Ang masama kung yun yung ating priority. Okay? In Matthew 6:33, I think. In Matthew 6:33, ang sabi po dyan ng ating Panasubisto, alam po natin yung context na mga tao po ay nababalisa sa kanilang titirahan, sa kanilang iinumin, sa kanilang kakainin, sa kanilang daramtin. So yan po, alam ng Diyos yan. At ang Diyos mismo, hindi siya kontra na magkaroon ka nun. Are you listening, mga kapatid? Hindi kontra ang Diyos na matugunan ng iyong mga pangangailangan. Pangako ng Diyos yan, nais ng Diyos yan, desire ng Diyos na maiprovide ang iyong mga pangangailangan. So, walang issue sa Diyos yung magkaroon ka. Kung payamanin ka ng Diyos, hindi issue yan sa Panginoon. Kung pagpalain ka ng Diyos, materially, financially, hindi issue yan sa Panginoon. Ang issue dito, kung yun yung hinahanap mo sa iyong buhay. Because kung yun yung hinahanap mo sa iyong buhay, doon tayo nagkakamali. So, walang masama magkaroon ka ng mga bagay sa mundong ito. Pero pag yun yung iyong pursuit, yun yung iyong hinahanap, doon tayo nagkakamali. Because ang sabi ni Kristo in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Kung meron tayong ipa-priority, yung kaharian ng Diyos, ibig sabihin yung paghahari ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Yung relasyon natin sa Diyos, yan po yung dapat inuuna natin. Amen? And then sabi diyan, and His righteousness. So yung character ng Diyos, yan po yung dapat una po nating hinahanap natin sa atin pong buhay. Because pag yan po ang ginawa natin, kaya po, sa lahat sa buhay natin, hindi kontra ang Diyos na yun ay pagpalain. Ang lagi mo lang tatanungin sa Diyos kung ano ang kalooban niya. Lord, anong kalooban mo sa pag-aaral ko? Lord, anong kalooban mo sa pamilya ko? Lord, anong kalooban mo sa pagtatrabaho ko? Lord, anong kalooban mo sa negosyo na to? Lord, anong kalooban mo sa buhay ko? Yun lang po ang lagi natin tatanungin sa ating Panginoon kung ano ang kalooban niya. Amen? Kung ano yung makapagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Huwag nating hanapin yung papuri ng mundong ito. Huwag nating hanapin yung pagkilala ng mundong ito. Huwag nating hanapin yung palakpak ng mundong ito. Again and again, very clear ang salita ng Diyos. Hindi masamang payamanin ka ng Diyos sa mundong ito. Hindi masamang palakpakan ka ng mundong ito. Because at some point of our life, pwede rin po tayong magpalakpakan, pwede rin po tayong makilala ng mundong ito kahit tayo po'y Kristiyano. At walang masama doon, mga kapatid. Ang masama kung yun ang iyong hahanapin. Yun ang iyong ipa-priority. Yun ang iyong isisik sa iyong buhay. Kasi kung meron tayong hahanapin lamang, yun po ay ang relasyon natin sa Diyos na lalong tumibay, lalong lumalim, at yung kanyang character ay makita sa ating buhay. Ano po yung promise ng Diyos? And, naniniwala po ba kayo dyan sa salita ng Panginoon? And, all these things, lahat ng kinababalisan, lahat ng iniisip mo na, Lord, sana meron ako nito. Lord, sana makamit ko ito. Mali ka lang minsan ng paraan. Mali ka lang minsan ng kaisipan, kapatid. Hindi mo kailangan yung hanapin. Kaya ibigay ng Diyos yun. Siya ang una mong hanapin. So yun po yung sinabi sa Colossians 3:1. Kung may relasyon ka sa Panginoon, seek those things which are above, where Christ is in the right hand of God. In verse 2, sabi po, set your affection on things above. Ibig sabihin po ng affection dyan, yung kaisipan, yung pag-iisip natin. I-set natin. Ibig sabihin po kasi ng set dyan, yan po ay hindi po past tense. Ang ibig sabihin yan, yun po ay tense na tuloy-tuloy na nangyayari. Ibig sabihin, ito ay dapat maging habitual sa buhay natin na patuloy nating iniisip po yung mga bagay na makalangit at hindi po yung mga bagay na makalupa. So, ang napakahalaga po, mga kapatid, tanungin natin ngayon pong mga oras na ito, saan nakaset po ang ating pag-iisip? Nasa mga bagay po ba na makalupa? Or nasa bagay po na makalangit? Nasa bagay po na ukol sa atin pong Panginoon. So, napakahalaga mga kapatid na makita po natin yung mga bagay po na yan sapagkat ang gusto ng Diyos baguhin ang ating kaisipan. I remember even the Israelites, the Egyptian people, the Hebrew people, nung sila ay palayain ng Diyos sa Egypt, ilang taon po silang nabuhay doon, yung mga Hebrew people, nasa around 400 years. So yung culture nila, yung kaisipan nila, yung buhay nila, ay kung paano po mag-isip yung mga taga-Ehipto. So nung pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan ng 10 salot, ay sila po ay nakatawid ng Red Sea. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Makarating sila ng Promised Land.
Pero para mangyari po yun, kailangan baguhin ng Diyos yung kanilang kaisipan. That's why ang Diyos sa pamagitan ni Moses, nagbigay po siya ng 10 utos, nagbigay siya ng 10 commandments para yung mga isip ng mga taong ito magbago. Ano po yung unang commandments? Thou shalt not have other gods before me. Ang uunahin nila ay ang Diyos. Amen? Yung relasyon po nila sa Panginoon. And then makikita na po natin yung mga ipinagbawal ng Diyos. Thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not bear false witness, thou shalt not commit adultery, and so many things. So yun po ay bahagi ng pagre-reprogram ng Diyos ng kanilang kaisipan na mula sa kanilang kaisipan na Egyptian thinking, ang gusto ng Diyos, yung kanilang kaisipan ay nasa promised land. Nasa plano ng Diyos sa kanilang buhay. Nasa nais ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po mga kapatid, as a believer of Christ, I would like you to understand na ang dami mga spiritual truths na napapakinggan ninyo dito sa pulpitong ito, dito sa church na ito. Ang dami mga spiritual na katotohanan na inyo napapakinggan. And it is your responsibility to apply those spiritual truths. Because kung hindi mo i-apply yung mga lesson, yung mga spiritual truths na papakinggan mo sa church na ito, mga kapatid, wala pong magiging pagbabago sa iyo. Hindi po mangyayari kung ano man po yung plano at nais ng Diyos sa iyong buhay. So it is good, i-update natin yung ating kaisipan. I-reprogram natin yung ating kaisipan. First thing na dapat po natin gawin. Okay? First, I must acknowledge my new position. Kailangan kilalanin ko na yung bago kong pagkatao, bago kong kalagayan. Sino ka na? You are a child of God. Amen? You are a brand new person. You are a Christian. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. That's why, marirealize mo na sa iyong buhay na kung mayroon tayong ginagawa na hindi sa kalooban ng Panginoon, makikita mo na hindi ito bagay sa akin. Hindi ito para sa akin. Dahil Kristyano na ako, dahil anak na ako ng Diyos, dahil saints na ako, dahil mananampalataya na ako. Amen? So we must acknowledge our new position in the Lord Jesus Christ. Paano tayo nag-pray, mga kapatid? Listen to me. Pag tayo po ay nag-pray, whatever sins na ating po nakukomit sa Diyos, at ang lagi lang natin sinasabi sa Panginoon, Lord, patawad sa mga kasalanan ko. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Pasensya na, Lord. Wala pong masama na one time, I'm not saying na one time lang tayo magkakasala. What I'm saying, mga kapatid, wala naman pong masama kung sasabihin po natin, nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. But you know what, kung ang prayer mo araw-araw, or for the rest of your life, na hindi ka karapat-dapat, at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga maling kaisipan o mga maruming kaisipan, you know what ang pwede mangyari sa iyo, kapatid? Kukunin ka na lang ng Panginoon sa mundong ito at walang nagbago sa iyong buhay. Yes. Because para magbago ang ating pag-iisip, ang kaisipan natin ay dapat mga bagay na nasa itaas. Set your affection on things above. Amen? Not on the things on the earth. Ano po sinabi rin ni Apostle Paul? Be renewed in the spirit of your mind. Put on the new man. So pag yung thinking lagi natin, kasi ito po yung gusto kong ma-realize natin. Pag yung thinking lagi natin, Lord, makasalanan ako. Lord, hindi ko karapat-dapat. Lord, hindi ko to kayang pagtagumpayan. Lord, matindi ang tukso. Lord, malakas ang tukso. Hindi ko to mapagtatagumpayan. Hindi ko to kaya. Pag lagi natin iniisip, mga kapatid, na mahina tayo, yun po ang mangyayari sa buhay natin. Yun po ang mangyayari po, mga kapatid, sa behavior or lifestyle natin. So we must all acknowledge our new position. I'm not saying magiging perfect tayo. Yes, pwede tayo magkamali, magkasala at some point sa ating buhay. And we can come before the throne of the grace of God para tayo patawarin at makasumpo ng kanyang habag na kailangan po natin sa panahon ng pangangailangan. But ang pinag-uusapan natin ngayon is our thinking. Paano tayo mag-isip? I must acknowledge my new position. And then I must choose to set my mind on the truth. Kailangan iset natin yung kaisipan natin sa katotohanan. In Colossians 3:2, set your affection on things above, not on the things on the earth. In Romans 12:1, sabi ni Apostle Paul,
be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So yung mind natin ay dapat po yan kumbaga naka-fix yan, naka-focus yan, naka-anchor yan. Saan po? Sa mga katotohanan na ukol sa Panginoon. That's why if you're a Christian at wala kang Bible, or wala kang Bible reading, wala kang Bible reading, wala kang devotion, wala kang prayer life, pinababayaan mo lahat ng mga bagay na katotohanan patungkol sa Panginoon na gusto niyang gawin mo sa iyong buhay, then yung behavior natin, mga kapatid, mabubuhay tayo sa kasalanan or mabubuhay tayo sa pagiging talunan or mabubuhay tayo sa buhay na hindi kalooban ng ating Panginoon. So, this message is very important because it's about our mind. Nandito yung battlefield. Andito yung laban natin kay Satanas. Amen? Andito yung laban natin sa kaaway. Andito yung laban natin sa mundo. So, we need to choose to set our mind on the truth. For example, umattend ka ng Sunday or umattend ka ngayong gabi, nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, naunawaan mo yung sinabi ng Diyos, your responsibility ay maging attached doon sa salita ng Diyos at ma-apply mo yung katotohanan. And this is the most of the problem so many times na nangyayari, mga kapatid, pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Napakinggan natin, nalaman natin yung gustong sabihin ng Panginoon, pero after nating mapakinggan, uuwi tayo. Magbubukas tayo ng cellphone or bubukas tayo ng television or whatever things na pinapayagan natin sa buhay, na yung mga basura sa mundong ito, mga kalaswaan at kahalayan sa mundong ito, at mga bagay na karumihan sa mundong ito, ang pinapayagan natin na ibalik, itapon sa ating kaisipan. And you know what? Kahit ano pong talata sa Bible, ang iyong mapakinggan, kung papayagan mo pa rin sa iyong buhay, na yung mga bagay sa mundong ito ang magparumi ng iyong kaisipan, hindi magtatagumpay ang salita ng Panginoon. I'm not saying hindi powerful ang salita ng Diyos. That's not what I'm saying, mga kapatid. But if our mind is constantly nakafix sa mundong ito at hindi nakafix sa Panginoon, tayo pa rin po ay mabubuhay sa hindi kalooban ng ating Panginoon. That's why we must put on the new man. That is the Lord Jesus Christ. Amen? Sa Kanya po tayo dapat nakapokus yung relasyon natin sa Kanya. At kung meron tayong pinakakailangan sa mundong ito, it is the Lord Jesus Christ. He is the one who can satisfy our souls. And He is the one who can complete sa atin pong mga puso. And then third thing, I must shift my thoughts as to the origin. Ang ibig sabihin po niyan, medyo, pag sinabing shift, tawag dito, salain po natin yung ating kaisipan kung kanino nanggagaling yun. Because sometimes, yung kaisipan natin ay hindi nanggagaling sa loob natin. Because sino po ba yung nasa loob natin? Ang Panginoon Kristo, ang Holy Spirit. So yung mga napapakinggan po natin sa labas, kailangan alamin po natin kung kanino yon nagmula. Most of the time, galing po sa diablo yon. Galing po sa sistema ng mundong ito yon. Na atin po napapakinggan at pinapayagan po natin na umupo sa ating kaisipan. Na pinapayagan natin na yung mga kaisipan na yon ay, alam niyo po yon, damputin natin, panghawakan natin, kapitan natin sa buhay natin. That's why, ang buhay rin po natin ay kung paano na po mag-isip ang mundong ito. Ang mundo natin napaka-materialistic, ang mundo natin napaka-greedy, ang mundo natin napakarumi. Masyado po tayong bombarded na napakaraming masasamang information sa mundong ito, mga kapatid. At pag pinayagan natin yung mundong ito ay patuloy na, alam niyo po yon, paupuin natin sa ating kaisipan, doon po tayo nagkakamali. So, medyo salain natin yung isip natin. Kanino nanggagaling to? Sa Diyos ba to? O kay Satanas ba to? Or sa mundo ba to? Pag nararamdaman ko yung ganitong pakiramdam ko, natatakot ako, pakiramdam ko hindi ko kaya, pakiramdam ko mahina ako, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat, pakiramdam ko wala nagmamahal sa akin, lahat ng nararamdaman natin, tanungin natin ang ating sarili, kanino nanggaling yun? Saan nagmumula yun? Kasi baka mamaya, hindi yan galing sa loob mo, hindi yan galing sa Diyos, hindi yan galing sa Panginoon. Galing po yan kay Satanas, galing po yan sa mundong ito. I remember David in Psalms 23. Kung papansinin po natin yung buhay po niya, in Psalm 23, makikita natin dito that God is His personal shepherd. At sinabi po niya sa verse 5, Thou preparest a table before me
In the presence of mine enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Gusto ko lang pong tingnan natin yung application nito. Si David, during the time, marami siya mga kaaway. No? Maraming naghahanap po na tapusin yung kanyang buhay. So, lagi siya nasa panganib at marami siya nagiging kalaban. But in application sa buhay natin ngayon, wala naman po tayo sa panahon ni David na tayo nasa digmaan or tayo ay nasa karian, na marami tayong kalaban, marami tayong nakakaaway. Tama po ba? Pero ang mga kaaway natin ngayon, maaaring yung ating mga nararamdaman. Yung pakiramdam mo, hindi mo kaya, pakiramdam mo, mababa ka, pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat, pakiramdam mo, wala nagmamahal sa iyo, pakiramdam mo, wala kang kwenta. Maaaring yun po yung mga kaaway natin na pinapayagan po natin sa atin po kaisipan na umupo. That's why, kung meron mang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay, meron mang plano ng Diyos sa iyong buhay, meron mang goal ang Diyos sa iyong buhay, hindi yun yung nangyayari, hindi yun yung nasusunod, at hindi yun yung iyong nakikita. So, isip natin yung kaisipan natin. Pag nag-worry na tayo, pag natatakot na tayo sa mga bagay na nangyari sa buhay natin. That's why, listen to this. Sometimes, hindi mo kailangang baguhin ang sitwasyon ng iyong buhay. Sometimes, kailangang baguhin mo lang ang iyong kaisipan. Ang iyong pananaw. Because sometimes what we are praying to God, Lord, sana magbago ang sitwasyon ko, sana ganito na ang mangyari, sana lagi nang mayroong ganito. We are just praying na mag-change ng situation. Pero ang goal lagi ng Panginoon, baguhin ang puso natin, baguhin ang buhay natin, at yun ay mangyayari kung magbabago po ang ating mga kaisipan. And one last thing, I must choose the truth over feelings. Para ma-reprogram natin yung ating kaisipan ayon sa nais ng Diyos or sa kaisipan ng Diyos, kailangan po nating piliin yung katotohanan higit sa ating nararamdaman. I'm not saying sa lahat ng ginagawa natin, dapat walang pakiramdam. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin because yung emotions and feelings ay regalo ng Diyos. Ang problema lang, pag yung feelings natin, hindi tayo yung nag-handle at yung feelings na po natin ang nag-handle sa buhay natin. That's why, sa lahat po sa ating buhay, mas piliin natin yung katotohanan kaysa po sa ating mga nararamdaman. Yung mga pakiramdam na hindi mo kaya, yun po ba'y totoo? Yung mga pakiramdam na hindi ka karapat-dapat, yun po ba'y totoo? Yes, nung hindi ka nakakilala sa Panginoon, yes, none of us is deserving. We are all saved by the grace of God. Pero baguhin natin yung ating kaisipan sa viewpoint ng Diyos. We are God's workmanship. Tayo po'y nilikha ng Diyos, tayo po'y nilalang ng Diyos, tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y tinanggap sa mga iniibig. Mga kapatid. So, we must choose the truth. Kaya alam niyo po, sa lahat sa buhay po natin, may mga decision making man tayo, napakahalagang ang piliin natin kung ano yung katotohanan instead po sa ating mga nararamdaman. Minsan, anong nararamdaman natin pagkatapos natin kumain? Pakiramdam ko, nagugutom ako. Diba? Ang dami mo nang kinain, busog ka na, pero ang iniisip mo pa rin, pakiramdam ko, nagugutom ako. Kakatapos mo lang kumain. So sometimes, mga kapatid, sa buhay po natin, yung mga nakikita po natin ay, or ginagawa natin ay bunga lamang ng ating nararamdaman at hindi bunga ng realidad or katotohanan na gusto ng Diyos na piliin natin at gawin po natin sa ating mga buhay. Hindi totoong hindi mo kaya. Kung merong pinagagawa ang Diyos sa iyo, hindi totoong hindi mo kaya. Kaya mo yan. Huwag mo rin sasabihin na, Lord, ang lakas ng temptation, matindi ang kasalanan. Hindi ko kaya, Lord, ito pagtagumpayan. Sasabihin pa ng Diyos na set your affection on things above, seek those things which are above. Kung hindi mo yun kaya, kaya mo yan. Kung merong pinagagawa ang Diyos sa iyo, kung merong ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo na ministry, trabaho, negosyo, or anuman yan, na yun ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, kaya mo yan. Yun yung katotohanan. Huwag kang magpadala sa iyong nararamdaman. Kasi, ganito po yan. Pag mas pinili mo yung katotohanan, yung nararamdaman mo ay pwedeng sumunod doon sa katotohanan. Doon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Minsan hindi natin pakiramdam magpatawad, pero ano yung katotohanan? Dapat tayong magpatawad. Sino man ang nakasakit sa atin, gaano man kasakit yung ginawa sa atin, or gaano man po katerible yung ginawa po sa atin, ang katotohanan, dapat tayong magpatawad. Kahit hindi natin nararamdaman na dapat tayong magpatawad. Why? Kasi pag pinili natin yung katotohanan na magpatawad, yung pakiramdam natin susunod na po doon. At makikita po natin sa buhay natin yung buhay na binago ng ating Panginoon. That's why if you reprogram your thinking, kapatid, listen to this.
kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Na napakaganda, napakainam. Hindi dahil sa kung ano lang talaga yung iyong ginawa, kundi dahil yun ay tugon ng Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig sa iyo. Nais Kanyang baguhin, nais Kanyang ayusin, at nais Kanyang dalhin doon sa landas na kalooban niya sa iyong buhay. Thus, it is very important to renew your mind, reprogram your thinking. Always think about God, always focus on the Word of God. Kung meron tayong i-apply, especially in reading our Bible, na pagbabago ng ating kaisipan, I will advise, mga kapatid, basahin natin yung 3 libro sa Bible. Ephesians, Colossians, Philippians. Pag yan binasa po natin, i-reprogram niyan yung ating kaisipan. I'm not saying hindi mahalaga ang ibang aklat sa Bible. Lahat po yan mahalaga. But Ephesians, Colossians, Philippians ay yung mga aklat na I believe magbabago po ng ating mga kaisipan ayon doon sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So,